ng mga pagkain sa Yunsheng. Sobrang sarap. Masarap din ang milk tea. Ang naging desisyon ko ay talagang pinakatama. Anong balak ninyo? Papa, ang ganda ng ate na yon. Pwede ba siya maging mami ko? Huwag ka magsalita ng ganyan sa Yunsheng. Ang taong napupusukan ni Lord Dog, walang nakakatakas. Akong presidente ng Genshu Group, umasa kung magpapakita ka ng awa. Presidente! Kung ganon, mas lalo siya magugustuhan ni Lord Long! Mga kapatid, bumalik agad kayo. Ngayong gabi, kakain tayo ng masarap at iinom ng todo. Mananakit ng babae? Anong klaseng tapang yan? Saan galing ang batang to? Umalis ka na agad! Mukhang gusto mong mamatay! Iha, maglaro tayo ng bahay-bahayan. Gusto mo? Bahay-bahayan? Sige. Siya ang papa ko at siya ang mama ko. Inabi yung mama ko? Pitikin kita sa noo! Batang babae! Papatayin kita! Paglakas lang sakta ng mama ko? Gusto mong mamatay? Humingi kayo ng tawad! Sino ba talaga kayo? Ang kuya ko ay ang hari sa ilalim ng Yunsheng, si Fu Wenlong, si Lord Long. Naglakas loob kang kalabanin kami. Ayaw mo bang mabuhay? Fu Wenlong? Kahit nandito pa siya mismo ngayon, siya ay luluhod at hihingi ng tawad. Pa, ikaw nang bahala sa paglilinis ng gulo. Mama, tara na. Sa Yunsheng, may nangahas pa rin galawin ang mga tauhan ni Fu Wenlong. Lord Long, sinaktan ng taong yun ng mga kapatid namin. At naging bastos pa sa inyo. Ang mga taong naging bastos sa akin, gusto kong makita kung sino talaga sila. Fu Wenlong! Bumabati sa dakilang Haring Asura! Ilang taon na tayong hindi nagkita. Naging hari ka na ng ilalim ng mundo. Ako may kasalanan sa kakulangan ng disiplina at nabastos kayo ng aking mga tauhan. Hinihiling ko ang inyong kapatawaran, Haring Asura. Dumating kayo sa Yunsheng at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Ang lakong iala ang lahat at maglingkod sa iyo ng buong puso. Sa pagkakataong ito, dumaan lang ako sa Yunsheng. Ayoko masangkot sa mga alitan. Sige na. Opo! Sinabi sa akin ni Sanshoy na single ka pa rin hanggang ngayon. Oo. Bakit? May mungkahi ako. Baka gusto mong pakinggan. Gusto ko rin ang batang ito. Paano kung magpakasal tayo? Ha? Magpakasal? Sa tingin ko, mabuti kang tao. Pero huwag kang mag-alala. Akong kasul ko yung CEO ng Genshu Group sa Yunsheng. Ang pagpapakasal ko sa'yo ay para lang makaiwas sa arranged marriage. Iwasan ng arranged marriage? Tama, ang pagpapakasal ko sa'yo ay pansamantala lamang, isang praktikal na hakbang lang. Pero huwag kang mag-alala. Basta pumayag ka sa akin, ipinapangako kong ikaw at ang iyong anak ay hindi magkukulang. Dito sa Yunsheng, maumuwi kayo ng pinakamainam. Ay maaaring maging paraan para itago ang kilos namin mag-ama. Sige. Pumapayag ako. Ang bilis mong pumayag. Ayos na ayos, may asawa na si Papa. Sa wakas, may mama na rin ako. Bagamat tayo mag-asawa lamang sa pangalan, pero uulitin ko lang, pangalan lang ang pagiging mag-asawa natin. Bilang kabayaran, pinapangako ko rin na tutugunan ang mga pangangailangan ninyo. Kapag nakuha ko ng proyekto ng Yunhai, maghiwalay na tayo. Sisiguraduhan kong kayo hindi magkukulang. Mauna na ako sa kumpanya, babalikan ko kayo mamaya. Papa, maging paki na tayo. Titiran tayo kasama si Mama. Hindi maganda. Nasa pangalan si Mama.
Bigyan mo ba ako ng inumin? Cheers! Taki tayo dito! Yan! Isa pa pasok! Yang Master Wang, nasa kamay na namin ng tao. Naintindihan. President Gu, pinaghirapan kitang hanapin. Pakawalan niyo ako. Sabi niya, pagkawalan daw natin siya! Ano ba talagang gusto ninyo? Ano ba talagang pake ni Wang Xiaochan? Ipapaalam ko lang sa'yo. Basta pumayag ka na kusang magbitiw bilang presidente ng Jingshu Group. At ilipat din ang lahat ng shares mo sa pamilya Wang. Ako si Sheng Hu. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Ang Jinshui Group ay pinaghirapan ng pamilya Go. Tapos ipamigay ko lang yan? Manikinip ka! Ako, binibigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo sinunggaban. Huwag mong sisihin. Mga kapatid! Ayusin niyo siya. Hanggang sa pumayag siya. Opo! Tama na! Mga walang kwenta. Bitawan yung mama ko! Nakalakas lubin dukutin ng mama ko? Madalang kapalit niyan! Sanchoy, bakit ka nandito? Umalis ka na. Masyado silang marami. Sino nagpapasok sa batang yan dito? Huliin niyo siya! Sunod! Ah! Mga walang silbi! Kayong lahat walang silbi! Kayong dalawa! Harangin niyo siya! Yeah! Sanchoy! Mama! Ah! Sanchoy, iwasan mo! Yeah! Maliit na halimaw! Sino ka ba talaga? Sabi ni Papa, kapag nasa labas, kung hindi talaga kinakailangan, huwag banggitin ang nakaraan. Akong malang anak ni Mama. Ako'y namayagpag sa yun siyang sa loob ng maraming taon. Ikaw na munting bata lang. Akala mo matatakot mo ako? Una! Wow, ang laki naman ito. Ah! Buda, punitin mo siya para sa akin. Ililibre kita ng 3 basket ng meat buns. Meat buns? Umalis ka na. Hinap siya kayo talunin. Meat buns! Naglakas loob ka pa makipagtagisa ng lakas kay Buda? Patay ka na! Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Kahit si Buda, hindi mo man lang katapat? Yan lang? Hindi pa yung sapat kahit pampapainit ko lang. Ikaw! Tumayo ka! Tumayo kayo lahat! Tumayo kayo! Kahit sa isang bata lang, hindi nyo kayang talunin. Wala kayong silbi sa mundong ito! Sugod! Sanchoy, Sumugod kayong lahat! ang pogi.
Mga tao! Mga tao, bilisan nyo! Tigilan mo ng pagsigaw. Maliban sa akin, sa labas ay wala nang kayang tumayo. Anong klaseng tao pa mga nakaharap ko ngayon? Sino ba talaga kayo? Asawa niya ang mama ko. Kapatid, patawad at nagkamali ako ng tingin. Tinanggap ko na ang pagkatalo ko. Isama niyo na siya at umalis na kayo. May wang family sa likod ko. Hindi niyo ko pwedeng patayin. Ang mga taong gusto kong patayin, walang sino man ang makakatakas. Kasalanan ko to! Kasalanan ko to! Bayani! President ko! Yung apelidong Wang, siya nagutos na dukutin kayo. Para pilitin ng Jingsu Group na magbigay daan sa pamilya Wang. Sa madaling salita, ako, napilitan lang talaga ako. Ikaw, ano gusto mong gawin sa kanya? Kahit wala siya, may iba pa rin susulpot. Napagbayaran niyo na siya ng gusto, hayaan na lang natin to. Mama, masyado kang mabait. Sa susunod, huwag ko na sana makita kang gumagawa ng masama. Kung hindi, hindi mo makikita ang sikat ng araw kinabukasan. Layas! Salamat po! Salamat din, President ko! Ituturing kong utang buhay ito. Si Wang Xiaotian, 3 taon nang nakalipas, nagsimula na siya magplano. Ang pagpapalit ng may-ari ng Jingshu Group ay mangyayari rin kalaunan. Pinapayo ko mag-ingat kayo sa mga susunod na hakbang. Mag-ingat kayo! Tumayo na kayo dyan! Umalis na tayo! Nga pala, mas mabuting umalis na rin kayo agad. Hinipang ka rin ng pamilyang Wang kapag hindi nila kung gusto nila. Hindi sila titigil. Umalis na kayo, huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Malakong impluwensya ng pamilya Wang, ang Jingshu Group. Baka hindi na makaligtas. Nagkakilala naman tayo ng hindi inaasahan. Ginamit lang kita bilang panangga. Iniligtas niyo ako. Hindi ko kayo maaari idamay pa sa gulo. Bakit ikaw ang target nila? Nung nabubuhay pang aking ama, tutol siya palagi sa mga gawin ng pamilya Wang. At ang Jingshu Group ay isa sa mga tungtungan nila. Ay, bakit ko ba sinasabi sa inyo ang lahat ng ito? Wala naman kinalaman sa bagay na ito. Umalis na kayo. Ako ang magbabayad ng ticket niyo ngayong gabi. Sino ang nagsabing aalis kami? Ngayon, hindi pa na ng padaras-daras na desisyon. Mama, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Sanchoy, alam ko na kayang-kaya niyang papa mong lumaban, pero ang kaaway ko, hindi nalulutas sa suntukan lang. Ang kapangyarihan ng pamilya Wang ay lampas sa kaya nating maisip. Kapangyarihan? Gusto kong makita kung sinang mangangas ng kalayo ng mama ni Qin Shanshoy. Mama, uwi na tayo. Ah, kayo. Ano bang ginagawa ni Sanshoy? Buong araw siyang may kinukutingting. Hindi ko rin alam. Nakita ko na. Ito pala. Tapos na. Ang huling punto ng paglipat ng data. Dito humantong sa pamilya Wang sa Kyoto. Isang Smurf at isang kalbong pangit. Sabihin niyo sa amon niyo na lumoy siya sa mama ko. Kung hindi, handa siyang malangos sa kapalit. Hindi ko inakalang may makakatuklas pa ng aking pagkakakilanlang tagapakinig. Mukhang maibubuga rin. Yang Masuwang! Yang Masuwang, may balita mo na sa Yunsheng. Sabihin mo. Si Sheng Hu, nabigo! Walang kwenta! Ang Jinsu Group parang alupihan na kahit mamatay na ayaw pang bumigay. Hanggat nandun siya, ang mga plano ng pamilya Wang sa Yunsheng ay siguradong mababalam. Yang Masuwang, anong gagawin natin? Mangyaring kumilos ang banana sugo at ipawala si Gu Qinsheng bago pa maisa katuparan ang proyekto ng Yunhai. Huwag kang mag-alala, kapag kumilos ng walang hanggang asura, walang mabubuhay.
Pupunta muna ako sa kumpanya. Kayong dalawa, manatili muna sa bahay. Kung may mangyari, tawagan niyo ako. Sanshoy, magpakabait ka ha. Pagbalik ni Auntie Hong, may dala siyang candy para sa'yo. Paalam, Mama. Paalam, Auntie Hong. Papa, ayon sa impormasyong nakuha ko, ang pamilya Wang ay hindi nagpapapatawad. Nabigang ko lang yung pagtatangka na dukutin si Mama. Kaya sigurado hindi sila titigil. Kaya humihiling ako ng pahintulot para protektahan si Mama. Tinatanggap ko ang pahintulot mo. Sigurado magtatangma ito. President Go, ang 2 taong nasa unahan, mukhang hindi mabuti ang pakay. Iatras ang sasakyan. President Go, anong gagawin natin? Nanglakas na yung harangan ng mama ko? Kung gusto niyong mabuhay, umalis na kayo ngayon din! Kayong dalawa, kung susunod kayo ng maayos, lumayas na kayo agad. Kung hindi, magiging katulad niyo sila. Demon King Chin Miao! Ang maayos na lipunan ang ligtas sa inyo. Kung nandito tayo sa walang hanggang asura, patay na sana kayong lahat. Hello, Director! Nakita ko na si Chin Miao. Nasa Yun City siya. Ulat! May nakuhang balita. Lumabas si Chin Miao sa Yun City. Nahanap na rin siya sa wakas. Noong nakaraang beses, dahil sa pag-aalsa na antala, nakapalag sila at nakatakas. Ragasa! Kamahalan, ipadala sa Yun City ang mga tauhan ko. Dali mo sila sa akin. Kung buhay, makikita ng tao. Kung patay, makikita ng pamilya. Opo. Chin Mi Wang, gusto kong makita sa mga taong ito gaano ka nagkagaling. Ang pagkakasugat ko noon, dapat ring mabayaran. Ligtas na nakarating si Mama sa kumpanya tapos ng misyon. Hindi ba itong kotse na ginamit ang nakarang pagdukot kay Mama? Nako! Kuya! Siya bang sumakay? Sumakay ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Sumakay ka na! Kuya! Tingnan mo sa likod mo! Iha! Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko ang mama ko matapos sa trabaho. Wala namang ginagawa. Nakita ko lang kayo, ang grupo ng kilalang tao. Kaya dadaliw akong pumunta. Kilalang tao? Oo. Kilala. Anong plano niyo dito? Hindi naman masama, Iha. Si Mr. Go ng pamilya Go gusto niyang kausapin ang munting bata na ito. Kami ay dumaan lang para ihatid siya at sunduin. Oo. Sinusundo lang namin. Iha, bigyan mo naman kami ng 100 para mabuhay. Si Gusyo ng pamilya Go ay gustong huliin ang batang ito para ipagtanggol, hindi para i-blackmail ang ama niya. Tungkol sa kung anong tunay na pakay, hindi na namin pwedeng usisain. Iha, nung kay Wang Xiao, palpak ng trabaho namin. Halos balatan na kami ng buhay. Ngayon kay Gusyo ulit, kapag pumalpak pa rin kami siguradong patay na. Sige na nga, bibigyan kita ng dan para mabuhay. Anong buhay? Yan lang? Hindi na kaya? Ang hila ninyo? Umalis na kayo! Halika.
Huwag kang matakot, pinaprotektahan kita ng palihim. Hindi kita mapahamak. Papa! Xuan, bakit ka na dito? President Go, bakit mo dinungkot ang anak ko? Anong balak mo? Deputy Manager Lee, napag-isipan mo na ba? Sumama ka sa akin. Puro pakinabang lang yan sa'yo. Walang kapalit na masama. Isa lang akong maliit na empleyado. Ang laban ng mga nasa itaas, wala akong kinalaman dyan. Kahit sino pang nasa itaas, susunod lang ako sa utos. Sa ngayon, wala kang pagpipilian. Ang cute ng anak mo. Sa itsura, mas kahawig niyang asawa mo. President Go, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Depende yan sa pipiliin mo. Pipiliin mo bang sumama sa akin? O pipiliin mo si Gu Qinsheng? Buti na lang tumating ako. Isa na namang masamang tao na target si Mama. Mahirap bang pumili? Tulungan mo siya. Wag! Ano ba talagang gusto mong makamit mula sa akin? Diretsahan na tayo. Ang gusto ko, ang Jinshu Group. Yang Master Gu, pinsan ka ng President Gu. Ang Jinshu Group ay pag-aari naman talaga ng pamilya Gu. Mukhang hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko! Naiintindihan kong ibig yung sabihin. Ikaw ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Alam na alam mo ang lahat ng galaw ni Gu Qinsheng sa pera. Kailangan mong gumawa ng isang ulat na magpapatunay na si Gu Qinsheng naglustay ng pondo ng kumpanya. Pwede ba? Malinaw at malinis ang mga libro ni President Gu. Walang bahid ng mga talaan. Wala nang pag-uusapan. Sa tingin mo, kasya ba sa laki ng kahong to ang abo ng anak mo? Sige! Kaya kong gumawa ng peking libro ng accounts bilang ebidensya ni Gu Qinsheng na naglustay ng ari-arian ng kumpanya. Mas mabuti sana kung noon pa tinulungan mo na ako. Young Master. Tama. Kapag napatalsik mo si Gu Qinsheng, sa'yo mapupunta ang mga gintong bar na ito. Young Master. Sa'yo lahat yan. Sige. Pipirma ako. Ang marunong umayon sa sitwasyon ng tunay na matalino sa pulo ng mga shareholders pagkalipas ng 3 araw. Iyon ang araw ng iyong pag-upo sa pwesto. Shenghu, ihatid mo si Vice President Lee pa uwi. Salamat sa paggabay mo, Mr. Gu. Kung maglalakas ka pang saktan ng mama ko, huwag mo kong sisin kung hindi ako maging mabait. Vice President Lee, pakiusap. Mr. Gu, bakit hindi mo sila kinausap agad para magipagtulungan? Kapag nasaktan ka muna, doon mo lang malalaman kung gaano kahalaga ang tamis ng pagkatapos. Talagang matalino kayo, Mr. Gu. Ihanda mo ang sasakyan. Lalabas tayo. Opo. Umalis na tayo. Pasensya na po, Mr. Gu. Nagkaapak na ko sa silinyador, pero ayaw pa talagang umandar. Marunong ka ba talaga magmaneho? Umalis ka nga dyan! Mr. Gu, tingnan mo. May batang babae dito. Sa tingin ko, siyang may kagagawa nito. Paalisin mo siya. Hoy! Saan ka ba galing, bata ka? Ang tapang mo ah. Sinisira mo ang plano ko. Magpagabait ka nga. Hoy! Nagbingi-bingian ka ba? Ikaw ha? Aray, ang sakit! Ang batang ito, malakas pala! Anong balak mo? Pasasayahin kita. Sa buong buhay ko, wala pang nagbanta sa akin. Baliin yung mga paa niya at itapon siya sa ilog at ipakain sa mga isda. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit!
Tama na! Huwag mo na akong tapakan! Dahil balak mong saktan ng mama ko, masama ka! Napakasamang tao! Sino ba ang mama mo? Ang mama ko, siya ang mama ko! Ikaw naman, sino ka ba? Ako ang anak ng mama ko! Paano ko malalaman kung sino ang mama mo? Kaninong anak ka ba? Ikaw, bakit ka umiiyak? Ano ba ginagawa niyo? Hindi ko sila kilala. Sinusubukan nila akong hulihin. Nagtala sila ni Ultraman. Hindi! Huwag mong pakinggan ang munting demonyong yan! Kung ano na lang sinasabi niya, hinarang niya kami at binugbog kaming lahat hanggang bumagsak! Sinungitan pa niya ako. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya! Isang suntok lang niya, kayang pumatay ng baka! Sa tingin ko, may sirang ulo mo. Sumama ka sa amin! Mali ang nahuli niyo! Hoy! Hoy! Anong nangyari? Yung Master Wang, kahapon pa sana ako pupunta para hanapin ka, pero hinarang ako ng isang bata. Hindi ordinaryo ang batang yon. Pati ang mga assassin ng Wu Jianshura. Napatay niya. Kung ganun, anong gagawin natin? Ligtas si Gu Jinsheng, pero hindi ko masisiguro na mapapainahon ko ang mga matitigas sa ulo. Huwag ka magalala. May sarili akong plano. Ang mga ipinagawa ko sa'yo, siguraduhin mong ayos na. Makakaasa kayang Master Wang hanggat makalipas ang 3 araw ng pulo ng mga shareholders. Kumuha ka ng posisyon bilang CEO ng Ginseng Group para sa akin. Sa tulong ni CEO Hong, makukuha na natin ang Yunhai Project. At saka, pwede na tayong mag-alyansa. Magaling. Pagkatapos nito, ako ay kumakatawan sa Pamilya Wang. Sa Jinshu Group, maaaring gamitin ng Jinshu Group ang network ng Pamilya Wang sa buong Daxia. Salamat sa pagtitiwala, Mr. Wang. Gu Jinsheng, pasensya na. Kung hindi ito para sa sarili, wala kang pag-asa. Pagkatapos ng shareholders meeting, ako na ang magiging vice president ng Jinshu Group. Pagdating ng panahon, wagas ang yaman at karangyaan. Hindi mauubos. Mahal, kaya ba to? Paano kung magbagong isip ng Go? Huwag kang mag-alala. Ang kontrata, kinunan ko ng litrato. Hindi niya na ito madidinay mamaya. Ang galing! Vice President ng Jinshu Group. Mahal, ang galing mo talaga. Tahimik tayo. Tinawag ko kayong lahat para sa isang buwan mula ngayon, ang Yunhai Project sa sentro. Ang proyektong ito, kapag nakuha natin ang Jinshu Group, ay matitiyak ang posisyon sa Yun City at matatag ang pundasyon. Ang Yunhai Project ay isang susi sa suporta sa project sa Yun City. Kapag nakuha natin ito, ang Jingxi Group natin sa loob ng 10 taon ay magiging payapa at ligtas. Oo, dapat na pang proyektong ito. Ang Yunhai Project, ang Jinshu Group ay determinado, ngunit ang makakakuha ng proyekto ay iisa lamang. At ako yun, si Gu Jinyan. Gujing yan, ito'y polo ng mga shareholders. Wala kang karapatang dumalo. Pasensya na ate. Nabili ko ng ilang shares ng mga kasalukuyang shareholders ng grupo. Ngayon, magkakaroon na rin ako ng pwesto dito. Totoo, ito'y kontrata sa pagbili. Kaya makisunod ka na lang. Anong ugali mo ito? Ugali? Anong silbi niyan? Makakatulong ba ito sa pera? Hindi ako natatakot na sabihin sa inyo. Nakipag-ayos na ako kay Governor Yun Shen. Ang Yunhai Project, walang ibang makakakuha maliban sa akin. Vice President Gu, talaga bang makukuha mo ang Yunhai Project? Tama, kami rito ay nag-uusap. Sa huli, ito tungkol lamang sa Yunhai Project. Kung si Vice President Go ay may kumpiyansa na makuha ito, napakaganda niyan. Sa palagay ko, ang lahat ay hindi pa malinaw na naririnig. Ang ibig sabihin ni Mr. Gu ay ang Yunhai Project ay siya lamang ang makakakuha. Gujing yan, anong ibig mong sabihin? Lahat ng narito ay mga veterano ng grupo. Sigurado ko malinaw na sa inyo, ang net profit ng Yunhai Project ay 1 bilyon. Ang karagdagang puhunan ay hindi bababa sa 100 kung makukuha kong proyektong ito. Anong makukuha mo? Vice President Gu, ikaw ng presidente ng grupo. Ano pa bang gusto mong makuha? Ano pa bang gusto kong makuha?
Gusto kong palitan si Gu Xinsheng. Ang posisyon ng presidente ng grupo ay ako ang humawak. Huwag mong kalimutan, ang Genshu Group ay itinayo ng aking ama, mag-isa niya itong pinundar. Bakit mo gagawin yon? Hindi ka karapat-dapat. Mga kasama, may isang pampagana pa ako. Dito ay si Gu Jingshen. Sa mga nakaraang taon, ginamit niya ng pribado ang pondo ng Jinshu Group. Maaari ninyong tingnan ang pandarambong ng pondo. Pag nanakaw ng ari-arian, ito ay malaking kasalanan. Tama. Oo nga. Ganun nga. Gujing yan. Sadyang walang hiya ka. Ako si Gu Shencheng, nangako sa langit. Hindi ko ginawit kahit isang sentimo ng pondo ng grupo. Hindi ako makapagsabi kung magnanakaw ba siya. Tignan nyo na lang. Kung babaguhin mong sinabi mo ngayon, maaaring isipin pa na wala talaga nangyari. Mga kasama, pakitignan ang malaking screenshot. Oo? Ha? Imposible. Bakit naging cartoons? Peppa Pig? Paano nalaman ang gusto ko niyan? Ikaw, Mukhang hindi ka pa sapat na pinokol dati. Ay naganap ulit ng problema para sa mama ko? naiintindihan ko na. Ikaw yon. Kayo ang nagpalit sa mga ebidensya. Nandito na, Sanshui. Itong nakuha ko mula sa bahay. Palim ko itong kinuha. Narinig ko sa papa ko. Mukhang napakahalaga nito. May kinalaman nito sa pagsira sa mama mo. Niligtas mo ako noon. Hindi ko pwedeng hayaang may mangyari. Ako ang gumawa niya, kahit bahagya lang. Ano ngayon magagawa mo? Bakit kayo nandito? Alam namin na may umapi kay mama, kaya agad kami pumunta dito. Ang babae ni Chin Minghua. Ako lang ang may karapatang mangapi. Wala nang iba. Kahit sino man, hindi niyo siya pwedeng hawakan kahit isang daliri. Tama, si mama at papa lang pwedeng mangape. Kayong lahat, sino man sa inyo, huwag niyong balag hawakan siya. Tigilan niyo ng kalukuhan. Hoy, hoy, hoy! Papakita ng lambingan. Sa bahay nyo gawin yan. Ito'y pulong ng mga shareholders. Ngayong gabi, malinaw ang usapan. Kailangan mo bitaw si Gu Xinsheng. Kung hindi, Wala kong hindi. Ang Genshin Group ay pagmamayari lang ng mama ko. Kayong lahat, huwag niyong balag agawin ito. Ito ang sinasabi ko. hoy, batang pasaway. Hindi pa tapos ang pananakit mo sa akin noon. Bumalik ka pa? Ano bang kalokohan ito? Binabalaan kita. Ang Jinshi Group, akin lang ito. Ano bang ginagawa niyo? Tapusin niyo na siya! Ay! Ay! Mama, magaling ba ako? Simula ngayon, nandito na ako. Wala nang makakapi sa'yo. Sige. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Kung hindi ka lalabas, ang natitirang buhay mo, mukhang kailangan mo na ng wheelchair. Hindi ko inaasahang sa ulap na ito. May taong nandito. Mr. Wang Xiao, ang batang ito, sinayang niya ang plano namin. Dahil nandito na ang lahat ng shareholders ng Jinshu Group. Magpapakilala na lang ako. Ako ay mula sa Kyoto, ang tagapagmana ng Wang family. Si Wang Xiaotian. Wang Xiao? Nangunguna sa skyscrapers ang Wang family, isa sa pinakamalaking grupo. Gusto naming palawakin ang Yunsheng. At makikipagtulungan kami sa Jinshu Group. Magbibigay kami ng 5 billion initial investment. 5 billion? Kung makuha ito ng Jinshu Group, ang 5 billion investment, talagang malaking magiging kinabukasan nila. Ang pagtutulungan ng Wang family at Jinshi Group ay isang malakas na alyansa. Ang ganito ng magandang bagay, dapat may patupad. Oo. Ngunit may isa kong hiling. Si Gujing yan ay kaibigan ko. Kaya gusto ko, ang magandang bagay na ito ay mapunta sa kanya. Wala namang problema yun, di ba? Sa mahabang panahon na ito, alam namin na si Vice President Gu na palaging naglilingkod sa grupo. Lahat tayo nakakita. Ngayon hindi lang niya makukuha ang Yunhai Project,
kung makipagtulungan din sa Wang family. Sang-ayon ako na tanggalin si Gu Qingshan bilang CEO ng grupo at hayaan si Vice President Gu na maging bagong CEO ng grupo. Ano sa tingin ninyo? Lahat kayo bahagi ng grupo. Inaalay niya ang buong buhay niya sa grupo. Ngayon naman, ang grupo natin ay nasa critical na yugto. Sang-ayon ako na si Go Jin yan na maging CEO ng grupo. Ako rin ay sangayon. Ako rin ay sangayon. Ako rin ay sangayon. Kayo? Nakalimutan niyo na bang kabuti ng President Go noon? Maganda ang ginawa ni President Gu para sa atin. Pero sa kaunlaran ng grupo, hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Tama. Ganito ba talaga ang mga tapat na lingkod ng Jinshu Group? Para sa 5 bilyon lang, ay agad ng talikuran ng grupo? Nakakatawa. Para bang pinapakita lang nila ang kanilang hangal na halaga? Ano ka ba? 5 bilyon lang? Ang yabang mo! Talaga nakakatawa! Nakita mo bang 5 bilyon? Huwag kang magsalita ng kalokohan, probinsyano. Kung talaga naman makakakuha ng 5 bilyon, bakit pa natin tatanggalin siya sa posisyon bilang CEO? Walang kwentang binan. Ito ba ay may karapatan kang magsalita? Mama, binubuli ba nila kayo? Walang problema. Kaya naman ni Mama. Paano mo naman kaya yan? Ayon sa pagkakaalam ko, huwag mo na lang banggitin ng 5 bilyon kasi kahit 5 milyon, hindi mo pa magagawa. Huwag lang saktan si Mama. Gusto niya ng pera? Meron ako ng 3 milyon. Kaya na hindi oras na para manggulo. Hindi magugulo ng 3 milyon. Talagang may pera ako. Itang kinikita ko sa mga sideline ko. Tita, tingnan niyo kung magkano. Sanchoy, maniwala po kayo sa akin. Talagang may pera ako. Ano pinsan? Umabot ka na ba sa puntong umaasa ka sa batang nagraraket? Kung kaya niya maglabas ng pera, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Ano? President Go, may laman ng card na to. 100 bilyon. Ano? Sanchoy, paano ka nagkaroon ng 100 bilyon? Mula bata pa ako, kasama ko si Papa. Ang mga tiyo at matatanda ay lumulod para lang ipakuha sa akin. Kaya tinanggap ko na lang. Sa pag-iipon ng pera, umabot na sa ganyang halaga. Lumulod pa rin ako sa iyong pera? Ano bang ginagawa ng Papa mo? Mama, ibibigay ko sa iyong perang ito. Kapag ganito, hindi ka ba nilitatanggal sa pwesto? 100 bilyon? Kapag pumasok ang Wang family sa Jinshu Group, gamit ang mga koneksyon ng pamilya namin, maaabot namin ang buong bansa. Hindi kayang tumbasan ng 100 bilyon ang halagang yon. Tama! Basta makuha niyang Master Go ang Yunhai Project, ang magiging halaga nito ay hindi masukat. Tama ang sinabi niyang Master Wang. 100 bilyon plus Wang family. Wang family ang pipiliin ko. Hindi pa rin sapat? Ma, huwag kang mag-alala. Meron pa ko rito. Sige. Kahit alin lang ng card ay tig-100 bilyon, tama? Tingnan mo itong ilang dosenang card ko. Ibig sabihin, trilyonaryo na ako. Akala mo ba wala akong pera? Ano? Isa na namang 5 bilyon? Sinasabi ko na, hindi pwede ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Kaya hinati ko sa 3 bahagi. Hinati sa 3? Sandali! Pwede ring 300 bilyon na lang? Anong ibig sabihin yan? Bakit niyo ko tinitingnan ng ganito? Hindi pa sapat ang 5 bilyon? Paano kung 300 bilyon? Ngayon, ang Jinshu Group ay mabilis na pag-unlad. Talagang hindi tama ang pagpalit agaw ng leader sa huling sandali. Iminumungkahi ko na ipagpatuloy ni Miss Gu ang pagiging presidente ng kumpanya. Hindi ko inakala na sa likod ni Miss Gu, may sumusuport ang matas na tao Mukhang ang Genshin Group ay may magandang kinabukasan. Sumasangayon din ako na sa Miss Gu ay pagpatuloy ang pagiging presidente ng Sangayon din Jinshu ako. Group. Sangayon din ako. Naayon din ako. Ngayon, lumuhod ka at tumingin ng tawad kay Ching Shen. Wang Xiao, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pangalan mo. Sino ka ba? Ako ang asawa niya. Siya ang mama ko. Mukhang ayaw mo na magsalita. Kaya huwag mo na akong sisihin. Ito ay dahil sa sarili niyo. Gusto mo makipaglaban? Mr. Rasitsu, tulungan mo kong alisin ang mga hadlang. Pagkatapos nito, tsak na may handog ka. Jingming Wang, matagal na kitang hindi nakita. Ikaw palang hari ng Raksasa. Wujian Shura, iyan ang lugar na pinapangarap ng lahat na magdirigma sa mundo. Ang makapasok at magkaroon ng ranggo doon, ang nanganguhulugan na isa kang tunay na makapangyarihan. Lumuhod ka na sa harap ko.
Tingnan natin kung makapagyabang ka pa. Kapag kumilos ng hari ng raksasa, siguradong madudurog ang buong katawan mo. Gagawin kitang mabuhay na mas mahasol pa sa kamatayan. Siya lang ba? Hindi pa sapat. Sa utos ng pinunong tagapamahala, inaaresto ko kayong mag-ama para ibalik at magulat. Buhay man o patay, kailangan may maipakita. Sanchoy, kabisado mo na to. Hindi na ako makikialam. Nagpunta ka ba rito para bigyan ako ng pera? Mingwang, pabalikin mo si Sanshui. Pandirig mo siya sa Wujin Shura. Hindi siya madaling kalabanin. Ayos lang. Malaking inilakas ni Sanchoy nito mga taon. Sakto lang siyang gawing panubok. Ikaw? Sanshui, bumalik ka dito. Ma, ayos lang ako. Uunahin kitang bugbugin. At isusunod kong ama mo. Hiwang humikha ng langit! Hey! Walang aninong kamao. Hindi maaari! Paano ka naging ganito kalakas? Gaya ng dati. Munting Reyna, ito nang ipon ko sa mga nagdaang taon. Nandito na lahat. Ano ang password? Gaya ng dati. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sanshui, ganyan ka ba palagi humihingi ng pera? Siya ang may kasalanan ngayon. Manahimik ka. Kaya nagbigay ka ng pera, pagbibigyan kita, umalis na kayo. Sandali. Kayo lang ang pwedeng umalis. Kailangan siyang manatili dito. Teka, hindi niyo ko pwedeng iwan dito. Wang Xiao, hindi mo ko pwedeng iwan mag-isa dito. Ang usapin ng Jinshu Group ay wala akong kinalaman. Wang Xiao! Wang Xiao! Wang Xiao! Ano namang balak mong gawin ngayon? Ayos lang ba siya? Ma, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Humingi ka ng tawad. Mr. Zhang, nakita ko kayo simula pagkabata ko. Tulungan niyo ako. Huwag kang makialam ng basta-basta. Ito'y pribadong usapin ng pamilya ko. Kahit ako'y nakakatanda, hindi ko pwede makialam. Mrs. Lee. Magaling. Ang galing niyo. Ang nagsabing maglilingkod sa akin bilang presidente, kayo rin. Ngayon, kayo rin ang nag-uusig sa akin. Huwag kayo mag-uusig ng basta-basta. Lahat tayo mga shareholders ng grupo. Paano magiging pribado ang ganito? Wala kayong karapatang basta-basta pag-uusapan. Kung sino maging presidente ng grupo, malinaw na sa akin. Alam ko na. Kung sino nagbibigay sa inyo ng pera, siya ang sinusunod ninyo. Dahil malinaw na ang usapan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Mga negosyante tayo. At negosyo ang inuuna. Kaya kung kaya mo kaming yumaman, sangayon kami sa'yo. Ngayon, malakas ang puwersa ang nasa likod ni Miss Gu. Kaya siyang sinusuportahan namin. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng grupo. Kung sino makapagbibigay sa amin ng mas malaking kita, siyang susuportahan namin. Tama ba? Ate, alam ko nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kahit isang beses na lang. Gujin yan. Kung ako sana mapalis ngayon, ano kayo maging kahihinatnan? Hindi mo na kailang sabihin pa. Alam ko na. Simula ngayon, wala ka lang posisyon sa Jinshu Group. Umalis ka na. Sige, aminado ako ngayon. Sabi ng papa ko, ang nagsisinungaling ay hindi mabuting bata. Sabi rin niya, sa kaaway, dapat walang awa. Paano posible na sa loob lamang ng isang taon, paano kaya umunlad si Qin Miao ng ganito? Mr. Rasha Wang, ikaw nag-iisang nangungunang 10 mandirigma sa Wujian Shilu, nasa pinakamataas sa antas ng mundo. Paano ka natalo ng isang batang babae?
Kahit maliit ang tingin mo sa kanya, isa siyang Wujian Shilu na pinapahirapan ng napakaraming tao. Ang maliit na bruha, hindi ko inasahan na ngayon na mas makapangyarihan pa siya kaysa sa akin. Ano na ngayon? Ang Jinshu Group, hindi natin nakuha. Ang plano ng pamilya Wang ay mawawala ng bisa. Huwag kang magalala. Ang direktor na Purgatorio, malapit ng sugpoy ng rebelyon. Kapag dumating siya, ito na ang kamatayan ng mag-ama na yon. Ang tinutukoy niyo ay ang Wujian Shilu, ang direktor ng Purgatorio? At ang taong namamahala sa Wujian Shilu? Tama yon. Noon, nang tumakas sa babae ng pamilyang Chin, pinigil siya ng direktor. Nagkataong ang Wujian Shilu ay nagkaroon ng pag-aalsa, kaya pinakawalan ng magamang yon. Kung hindi dahil doon. Kung sakali mang kumilos ang itim na dragon at tulungan akong lipunin ng magamang yon, ang aming pamilya Wang ay gagamitin ang buong lakas ng angkan upang mag-alay sa itim na dragon. Siyempre naman, hari ng Rakshasa. Malaki na ng iyong nagiging ambag. Ano man ang iyong nawala, ibabalik ko ng doble. Sige. Kung ganon, ipapakilala ko kayo. Maraming salamat, hari ng Raksasa. Qin Ming Wang. Hinarang ni Gu Xinsheng ang daanan ko. Kahit sino pa siya, kailangan niyang mamatay. Mama, ang sarap talaga ng luto mo. Mas masarap pa kasi sa luto ng papa ko. Siya kasi ay puro ang bili ng handa ng para sa akin. Sabi nila, hindi raw yun mabuti para sa paglaki ng bata. Ano pa bang ikakalago mo? Hindi na nga mabilang ang mga bakang namatay sa kamay mo. Sino ba talaga yung dalawa? Nagkakilala lang kami sa daan at hinila lang niya ako para gawing panangga. Hindi. Ako mabuting baby ni Mama. Seryoso ako sa pagtatanong sa inyo. Huwag maging palpak. Si Rosha King ay isang Wujian Shulo, isa sa nangungunang 10 malupit na tao. Bakit mo siya madaling natalo? Ang Wujian Shulo ay isang lugar sa mundo na halos di maabot. Gusto kong malaman, bakit mo kilala si Rosha King? Ang lugar na banal, ang Wujian Shilu, ayon sa pangalan, sa katotohanan ay isang laban sa malakas at mahina. Upang mabuhay doon, may isang paraan lang. Pumatay. Pumatay hanggang matakot ka ng iba. At bakit natalo si Rosha King kay Sanshui? Madali lang, dahil mas malakas si Sanshui. Pinagsama niyang lahat ng lakas. At ngayon, nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan, habang si Rosha King ay pang-10 lang. Normal lang na matalo siya. At ikaw, anong ranggo mo? Ang papa ko ay pang-5. Ngunit alam ko, hindi niya inilabas ang buong lakas niya. Hindi ko nakala na sa daan, isang taong nahuli ko lang, ay isang Wujian Shilu na eksperto. Tingnan niyo, ang eksperto ng Wujian Shilu ay ang asawa ko. Ma, nagkakagulat ka? President Gu, pasensya na, wala akong nagkita. Yang Mi, anong problema? Mama, ba't parang gulat ka? President Gu, si Gu Junya ay umalis sa Jinshu Group at tinilang ilang tao. Ito ang video na pinadala niya. Gu Jinsheng! Nasira ng aking 2 paa. Sa natitirang buhay ko, kailangan ko mabuhay sa wheelchair. Ito ba ang gusto mo? Tama ba? Huwag mong isipin na dahil dito, ang Jinshu Group ay sa'yo na. Huwag mong kalimutan, hindi pa nagsisimula ang Yunhai Project. Kapag nakuha kong proyektong ito, lahat ng ginawa mo noon ay masasayang lang. At sa pamamagitan ng proyektong ito, maaalis ko ang Jinshu Group mula sa Yun City. Tandaan mo, ang Gu family ay narating ang puntong ito dahil sa'yo! Dahil sa'yo! Narinig ko na si Gu Junyan ay nagtatag ng bagong kumpanya at ang mga dinilang tao, alam nila ang ating kumpanya sa mga bidding strategies. Mahirap na gumawa ng bagong plano, baka hindi na makaya. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito ang papa ko at may ilang kakakilala pa. Ibibigay namin sa inyo na yung project. Kayo? Paano ng investigasyon na inata sa inyo? Ang ulat sa Wang Shilu, natapos ng investigasyon, si Gu Junyan itong mga nakaraang araw ay nagpapagaling sa ospital. Lahat ng papeles ay inisikaso ni Lin Xinyu. Isang bahagi ng pondo ng Wang family ay napunta sa kanya. At narinig ko ring... Ano ang narinig mo? Kamakailan, may dumating sa Yun City ng isang top level na puwersa. Baka magbago ng takbo ng Yun City. Hanggat nandito ako, ang Yun City na ito, ang posisyon ng Underground Emperor. Walang sino man ang mga has. Salamat po. Kamusta na ang progreso ng Yunhai Project? Nagkaroon ng kaunting hadlang. Magaling na kasama si Director Dong.
Ngunit tungkol sa bagay na ito, nararamdaman kong may pag-aalinlangan siya. Siguro may tinatagong lihim na hindi niya masabi. Kaya lihim ako nagpadala ng tao para mag-imbestiga. At nadiskubre ko ang kanyang anak na babae ay biglang nagkasakit kalahating buwan nang nakalipas. Hindi maaga, hindi rin huling nagkasakit. Pero eksakto sa oras ng Yunhai Project at malapit nang magsimula. Hindi ba kayo nagtataka? Ang ibig niyong sabihin, Mukhang kailangan natin pumunta doon ng personal. Pasensya na po sa inyong lahat. May problema sa bahay. Hindi naging maayos ang pagtanggap. Sana ay maunawaan po Mr. ninyo. Hu, ano bang ginagawa mo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nawala ng malay ang aking anak na babae sa loob ng halos kalahating buwan. Buti na lang at tinulungan ko ni Master Wang. Sa ngayon, si Master Wang ay nasa silid tulugan at nagsasagawa ng ritual para sa kanya. Sino naman kayo? Ito ay... Kaunting ka lang malang natutunan, pero nagkukunwari na kilang master, ikaw na gobernador, ay talagang napakadaling malinlang. Sino ka bang bata ka? At naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa gobernador? Walang galang. Mr. Fu, ikaw nagdala ng 2 kaibigan na ito na napakalaki ng mga bibig. Mr. Hu, hindi mo alam. Itong mga kaibigan ko, karaniwan ay may malaking kakayahan. Sige, kung ganon, gusto kong makita kung anong kakayahan meron ng batang ito. Maaari ko bang itanong, Gobernador Hong, kung maaari ninyo akong dalhin para makita ang iyong anak na babae? Akala mo kung sino ka? Ang aming binibini ay hindi mo basta-basta makikita. Pwede, kasi si Mr. Hu ang nagdala sa inyo at matagal na kami magkakilala. Ang mga taong dinala niya ay mapagkakatiwalaan ko. Mangyaring pumasok. Hindi ba sinabi kong huwag kayong pumasok? Bakit nyo ginambala ang aking ritual? Pasensya na po, Master. May isang kaibigan po rito na gustong tumulong. Nakikiusap akong bigyan sila ng pagkakataon. Hindi pwede! Ito yung oras ng ritual. Kapag ito'y nagambala, ikaw ang mananagot sa magiging resulta. Kung ganon, maghintay muna kayo. Pagkatapos muna matapos ni Master Wang ang ritual niya. Ay, nako! Kung papatuloy pa ito, talagang mamamatay na siya.